Pinakilala na rin ng Partido Koalisyon ng Administrasyon ang mga senatorial bets nito. Ang 12 kandidato ay mula sa pinagsanib ng lapian ng Liberal, Nationalista, Nationalist People's Coalition at Akbayan. Si George Bandola nag-uulat. Ipinarada ngayon ng Administration Coalition Party ang bagong politika kasabay ng pagpapakilala nito sa 12 senatorial bets para sa midterm elections. Una ang 35 taong gulang na si Benigno Bam Aquino na tinatayang pinakabata sa mga tatakbong senador mula sa pinagsamang lapian ng Liberal, Nationalista, Nationalist People's Coalition at Akbayan. Ipinangako na Aquino ang bagong estilo ng pamumulitika at mas aktibong partisipasyon sa mga debate sa Senado sakaling mahalal. Bukod dito, pangako rin ni Bam na palalakasin pa ang kakayahan ng mga kabataan, mga nasa minorya at working class. Yung generation natin, iba na kasi mag-isip eh. Iba na yung pinangagalingan natin, iba na yung information age nga, sabi mo, it's different. Iba na mag-isip ang mga Pilipino ngayon. And I think if we have somebody young in the Senate, madadala na yun, mararepresent na yung mga kabataan na mas innovative na mag-isip, mas creative na, kakaiba na. Diba? And I think that will be an advantage, not a disadvantage in the Senate. Isa naman sa 12, isa man siya sa mga may edad na. Pangako naman ni Ramon June Magsaysay ang makabagong paraan ng pangangampanya sa kanyang pagtatangkang pagbalik sa Senado. Sasamantalahin ni Magsaysay ang kahalagahan ng social media sa kanyang kampanya. The younger generation have the internet to look at. Pag tinawag mo Ramon Magsaysay Jr., i-Wikipedia nila o Google, kuha ka agad, no? While maybe the older generation, Carlos, let's say mga over 60, they already remember what I had done while in service to the country. Kaya sa tingin ko, sabi nga, information is the currency of democracy. So with the internet, with broadband, with Wi-Fi, madali ma-identify yung individual candidate. Mula naman sa kanilang slogan na sipag at tiyaga, nais naman ni dating Las Piñas Congresswoman Cynthia Villar na mapalitan sa pwesto ang asawang si Senator Manny Villar. Nais si Cynthia na may pagpatuloy ang mga programang magpapaangat sa antas ng pamumuhay ng mga overseas Filipino workers, mga kababaihan at mga mahihirap. Uunahin daw ni Cynthia Villar ang paghahain ng mga panukalang batas para amyendahan ng EPIRA law at oil deregulation law. Kasi pinas yung EPIRA to bring down the cost of electricity, di ba? But parang hindi naman. So there must be something wrong with that. Maybe we should look back on EPIRA. Yun din, another one. Basta yung ating mga basic needs na hindi bumababa ang presyo, maybe we should review yung legislation on that para siyempre talagang ang concern naman ng mga tao maging affordable yung mga basic necessity para naman mas magaang ang buhay ng ating mga kababayan. Ang tatlo ay kabilang sa 5 babae at 7 lalaking tatakbo sa ilalim ng Administration Party at aasa sa boto para makaupo sa Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, George